Itinanggi nila dating House Speaker Martin Romualdez at Benguet Representative Eric Yap na nakatanggap sila ng kickback sa flood control projects. Kabilang sila sa mga kongresistang pinadalhan daw na mga maletang may milyong-milyong piso na nagpakilalang dating security detail ni Congressman Zaldico. Balitang hatid ni Maki Pulido. Isang nagpakilalang Orly Regala Guteza ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dati raw siyang nasa Philippine Marines at dati ring security detail ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Guteza na naghatid siya ng pera kay Ko at kay dating House Speaker Martin Romualdez. At ang tawag daw nila sa dinedeliver na pera, basura. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Ayon kay Guteza, may pagkakataon din daw na nagdala si dating ACT-CIS Party List at ngayon Benguet Representative Eric Yap na 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos sa bahay ni Ko sa Pasig. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit, na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay. transfer sa other sasakyan po pag ano. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, sumunod 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Mula sa bahay sa Pasig, hinatid daw ang mga ito ni Guteza sa condo unit ni Ko sa Taguig. Doon daw hinati ang mga maleta. 11 maletang may lamang pera ang naiwan umano sa condo ni Ko, habang ang 35 inihatid daw sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay. Wala na kaming ano noon, Your Honor. Sabi ni Guteza, 3 beses siyang naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez. Pero kahit hindi raw siya basura duty, nalalaman niyang may hinahatid na pera kay Romualdez mula kay Ko dahil nababasa niya ang messages sa group chat ng mga security detail. Sa tansya ni Guteza, nasa 3 beses ito sa isang linggo. Pangkaraniwan dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Just affidavit this morning, no? Anong status niya, sir? Gaganyan siya? Ayun, madali hong i-qualify yun as state witness, pero may evaluation pa rin. Okay. Okay. Siyempre, hindi sila part ng crime eh. Pero pag part ng crime, protected witness pa rin kasi they're still testifying for the case of the government. So we have the duty to protect them if they ask for our protection. Sa si Guteza, hindi ba accessory sa crime dahil nag-deliver siya nung... Well, ano yun eh. Ang nangyari kasi dyan, you can say that, no? Pwede sabihin accessory, pero very, very minimal ang role niya sa actual crime, di ba? Kung accessory, that's more or less a very light penalty compared to the principals. Sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na hindi siya kailanman nakatanggap o nakinabang sa kickback sa anumang infrastructure project. Gawa-gawa lang anya ang testimonya ni Guteza. Pilit na pilit daw ang pag-uugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback. Imposible daw ang sinasabi ni Guteza dahil ang tinukoy nitong pinagdalhan umano ng delivery noong December 2024. Halos 1 taon na noong bakante dahil nire-renovate. Malinaw anyang politikal at produkto ng coaching o pagtuturo ang mga anyay pahayag na perjurious o kasinungalingan. Hindi raw niya ito palalampasin.
Itinanggi rin niya ang alegasyon kahit kailan daw hindi siya tumanggap o kaya ay nag-authorize ng paghatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Haharapin daw niya ang nag-aakusa sa tamang forum kung saan marirespeto ang kanyang karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Ko pero dati na niyang itinangging sangkot siya sa pangungumisyon sa flood control projects. Di pa rin malinaw kung nasaan na si Ko. Kinukumpirma pa raw ng Department of Justice kung totoong nasa Spain na siya. Yes, he's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Initially, sir, can you confirm if nasa Spain ba talaga siya? Well, there's a boarding pass ba yun? Or there were flight details sent to us, but we have to validate. To be clear, sir, may info ba siya? Meron siyang ilbo. Yes. Dalawang driver din ng DPWH Bulacan ang humarap sa komite ng Senado at sinabing naghahatid din sila ng mga maleta para kay Ko sa utos daw ni Engineer Bryce Hernandez. Pero hindi nila alam kung ano ang laman ng mga maleta. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Your Honor, bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon? Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Normally po ang